yung ito pong Deep Purpose is nag-start po talaga siya nung pandemic. So parang mga ano pa lang po, 4 years. So, kasi nga si Marian ang talagang special guest mo, which is a big thing. Paano nangyari? I am very grateful to her po kasi parang ako po parang ganun po siyang tao for me. Yung parang tumutulong po siya talaga, nagsusupport siya. Even na sobrang laki ng name niya is kaya niya talagang maramdaman na itong taong to tutulungan ko kasi nakikita ko na marami rin siya matutulong ng tao. So yun po. And So meron close po talaga friend ba siyang siya or did you train her also for dancing? yes, pero bago lang po talaga. Nung nag-start lang po siya mag-TikTok po. Pero hindi po talaga, parang nung nag-start din po ako mag-studio, parang 2 years pa lang po talaga kami. So ikaw pala ang ano niya sa mga TikTok dances? Opo, yung iba po. Yung sa Jenny? Opo. Ano pa? Ano pang And yung shakalaka, shakalaka. How did it come to be na ikaw ang nakuha ni Marian? Nagpapanap lang po ng choreographer si Marian. I think from her handler po, si Sir Mel, nahanap po nila ako. And then, message lang. Tapos, can you do a TikTok for Marian? Dance challenge? Sige po. And then, dun magtuturo po sa bahay nila. Ganun lang po. Nangyari yung lahat. Paano yung pati ba ang mga anak ni Marian? Matuturuan mo rin? Naturuan po namin sila. Pag may event po sa school, kami po yung nagturo sa kanila. Last event nila sa school. So, how can you describe her? As a person, as a As a mom, si Miss Marian talaga siyang hands-on. As in, kahit gano'n siya ka-busy, talagang binibigyan niya ng time. Yung foundation ng anak niya, siguro dahil na-experience niya na importante yung pagmamahal, yung paggagay ng isang magulang, na yun yung challenge ko sa life kasi ako talagang sobrang busy and hands-on ako sa mga dancers ko. And aminado po ako na hindi ko pa mabigyan ng full-time ang aking isang anak. Kaya pag may nagtatanong, kailan ko susundan, hindi. Kasi dito lang sa isa, hindi ko mabigyan ng time eh. Kaya dahil ang buong oras ko talaga po ay nasa D-Grind. Buti na lang, meron po akong understanding na asawa. So si Marian lang ba ang celebrity client? Yes po, bukod po kay Miss Marian, marami po akong client. Nung nag-start po ako sa GMA, sa Move kay Billy Crawford, and then napunta po ako ng G-Force, doon na po ako binigyan ni Teacher Jersel ng pagkakataon maging teacher, mag-choreo sa ASAP, sa concert ni Sarah Geronimo, and some of her, music video, ako po yung gumawa. Like yung Tala, isa po ako sa nag-choreo noon, and yung, Kilometro. Yan. And then sila mga Salvador din po. Siya Ina Magdayaw, Iya Galania, Raver Cruz, Sir Gary. Yan po. Ang mga nakatrabaho ko po. Pero parang everyone's accepted naman sa studio mo, no? Parang everyone has a chance to shine. Yes Kasi po. nga, di ba, parang mga ordinaryong tao naman yung nag-decide of the day. Tama Yan ba po ang kayo. gusto mong mangyari? Tama po kayo, tama po kayo. Kaya po, kung makikita nyo, ang name is The Grind Studio of Success. Pinangalan ko po siya ng ganon. Is doon po nagsisimula na kahit wala kang knowledge sa pagsasayaw, or madami po talaga kaming student na 0 level or level 1 talaga na hindi ko kayang mag-perform sa stage. Pero binibigyan po namin sila ng tiwala sa sarili, and i-guide namin talaga sila to the level 1 po. Kung paano kami nagtuturo sa mga artista, and magic namin na pagkatapos ng ilang rehearsal, sobrang gumagaling po sila. And that is success for me. Kasi ang challenge bilang isang teacher is paano mo papagalingin ang taong feeling niya is hindi siya magaling. So parang nakikita namin kung paano po sila mag-evolve or i-enhance pa yung talento na meron sila. So, sa tingin mo ba sa mga students mo, meron din magiging star o meron din, like, may mga sasali ba sa PGT, mga ganun pang level? Yun yung dream ko for them. If magkaroon din sila ng sariling group, I'm gonna be proud of them. And I'm here to guide them. Yeah. Pero Jubel, anong pakiramdam? Kumbaga palaki ng palaki yung mga recital. 'Di ba? This time, Music Museum na.
Di ba? Totoo, Tito Jan, no? Ano yung pakiramdam na nagsimula ka sa maliit and then now, after how many years, nandito ka na? Sobrang ano po, overwhelming, speechless na nga minsan kasi parang ibinibigay talaga ni God kung ano yung hinihiling mo. Kapag you have a pure intention sa mga bagay na gusto mong i-share sa mga tao na handang matuto rin sa pamamagitan mo. Yun po talaga yung kaya naging pangalan nito is letter D, purpose is about dream, and that is the purpose. Ibigay po sa kanila yung mga pangarap nila. So ikaw rin siguro nag-start ka sa alam mo wala. You had to work your way up. Kaya ka ba ganito? Yes po, tama po kayo. Ang na-experience ko po talaga na nangarap lang ako. Nanonood lang ako ng isang dance contest sa barangay. Nanonood lang ako ng TV hanggang sa naligaw ako sa unang TV na nasayawan ko ay ang Pen Pen de Sara Pen, which is doon ko po nakatrabaho si Tito Jan as head choreographer. And naalala ko lagi niya ako ginagawang frontliner kasi nga Star dancer. ayun po, doon po parang napakagaling. sobrang laki ng growth ko doon. Sana nga mabalik din yung ganong klaseng programa na mga batang talagang mahilig sa ganitong klaseng industriya. And may ganong klaseng talento. Kasi malayo po talaga yung nararating. Marami talaga sa Pilipino mahilig magsayaw. Magaling mo. Which is good, lalo na po ngayon because of the TikTok. Diba? And social media na madali nilang i-post. Kaya, maybe after 10 years, yung napapanood mo ngayon is ibang level ang dancing skills. Pang global na. Correct. Pero kahit na maraming gumagaling, doon ko gustong ibalik yung mga tao na kung may napapanood kang magaling, nandito pa rin kami to guide you. Yes. Kasi minsan, pag nakakakita ng magaling, doon bumababa yung paniniwala nila sa sarili na ayaw na nila mag-start or parang okay na ako dito kasi meron na ako. No, kami po ng mga teacher dito sa D-Guide, pinupush namin sila na kahit anong edad ka, kahit basic lang ang alam mo, gagawin namin ang lahat para ikaw ay mag-shine. Pero Jubel, ano pakiramdam? Kasi napaka-in demand choreographer mo and then sa lahat ng mga dance group ngayon yung The Grind yung lagi mong mapapanood. Oo nga po, Tito Jan, yung pakiramdam is super masaya. Tapos parang punong-puno lang talaga yung puso mo na yung kailangan mo pa lalong galingan. Kasi nga, dahil lalo kang, maraming nagsasabi na magaling ako, pero alam kong marami rin pong magaling. Siguro mas yun din po yung nagpapaalala sa akin na maging humble ako. Para makarating pa po, para madadala ko rin po yung mga dancers ko sa tok-tok. Yun po, parang isa po siyang secret to get there. So ano pang pangarap ni Jubel? Ano pang pangarap? Ang pangarap malaki. Ano pa yung mga pangarap mo para sa D-Grind? Okay, wait lang po, parang kami na po yan. Kaya na ba? Wait lang pa, upo.